Happy Wednesday. So magma-market insight tayo for this week, no? November 19, 2025. So meron tayo ditong prepare na 4 na pair, XAUSD, USD CAD, AUD, and ZD, and the last BTC USD. So start muna tayo sa news for this week. So, hanapin lang natin yung mga zone kung meron tayong potential na aabangan. Kung hindi man tayo magkakaroon ng position today, so by bukas, Thursday, or Friday. At least, inantay natin yung tamang zone, okay? So, ngayon, isi-share lang natin yung this week or today, wala tayong news today ng USD, pero mamaya, 3 a.m., meron tayong FOMC. Ayan. Tapos bukas, marami-rami to. Okay? So, bukas yung medyo magkakaroon ulit ng volatile yung market. Bukas and then sa Friday, wait lang. Meron din, Friday. So, ayan. So, ito yung maganda ngayon mag-chart analysis sa mga pair na to para abangan na lang natin yung mga zone kung pupuntahan niya ulit at i-retest niya ulit. Okay? And syempre, kung i-hold niya ulit yung zone na yun. Okay? So, ngayon start tayo dito muna tayo sa major pair, USD CAD. Okay? So, huwag muna tayong excited sa ibang mga pair. No? So, kagabi lang, nagkaroon tayo ng live session sa Discord natin. So, we'll see, tingnan ulit natin kung nagbibigay na ng position yung mga pair na chinart natin kagabi. Okay? So, medyo anan ko lang. Ayan, so for USD CAD, start tayo ng 1-day time frame, no? Para sa mga day trader. Ayan. So, dito, ang mga isi-share ko lang sa inyo na pairs, yung clear yung momentum. Okay? So, ngayon, for USD CAD, makikita natin, nagkaroon tayo, sobrang importante yung current price kasi ito naman yung tinitrade natin di ba? So, for USD CAD, makikita natin na nagkaroon tayo dito ng uptrend direction. Pero syempre, hindi rin natin babaliwalain yung volume na to ng sellers. Okay? And then, sa part kasi na to, dito nagkaroon ng reversal. Mapapansin natin, na-break niya to. And then, zoom in tayo dito sa 1 day na to. O sa price action na to. Yan. So, sa bias time frame natin, for USD CAD, ang hahanapin lang natin dito is long position. Okay? So, kung magkakaroon ba ng retest tayo sa mga level ng zone sa mas lower time frame. For USD CAD, tapos na tayo sa trend direction, plot natin sa bias time frame natin yung mga zone. Ayan, ito yung support level natin. Ito naman yung resistance level natin. Yung last high lang. Resistance zone. Ayan, kung if-forward. And makikita natin na nagkaroon tayo dito ng neckline na break na volume. Tapos ngayon, dito naman nagkaroon ng reversal. Okay? So, sa part na to, nagkaroon pa lang tayo ng initial higher high. Kasi kaka-break lang ng level na to. Yan. And then, focus tayo dito sa volume. Karoon tayo ng volume. Ngayon, itong price action na to, nag-a-act siya as pullback. Okay? So, ito yung pwede natin abangan kung magkakaroon ulit ng retest dito. To long. Okay? So, yan yung mga pwede natin abangan sa mas lower time frame. So, connect natin sa mas lower time frame. Pwede rin natin idagdagan to ng fib. Measure natin. Makikita natin, nagkaroon tayo dito ng retest, 0.5. And ngayon, papalapit na ulit sa 0.5. So, kahapon, nag-close siya as bearish candle. Dito muna tayo. Yan. So, nag-close ng aggressive bearish candle. So, ngayon, we'll see, tignan natin, no, kung magkakaroon tayo ng
drop of volume if iti-test nyo ulit itong support zone natin. So sa ngayon, hindi pa right time para mag-long tayo kasi nasa gitna pa yung price sa bias time frame natin. Okay? So antayin natin na i-retest ulit itong support level na to and then dito natin abangan kung magkakaroon ba ng reaction yung mga buyers dito and may potential position ba to long. Okay? Sa level na to. So ngayon, connect natin sa mas lower time frame. Connect tayo 4-hour time frame. So as long as hindi na i-invalid itong volume na to, long pa rin yung hahanapin natin. Okay? So sabayan lang natin yung momentum na binibigay ni market. So sa 4-hour time frame, makikita natin, nagkaroon tayo dito ng volume. Ayan. And then dito, nagkaroon tayo din ng volume. So ito yung mga minor na pullback natin sa 4-hour. Then nag-pullback dito, nag-complex, then umakyat ulit. Okay? So ito yung mga level na pwede natin observe ngayon. If mag-hold ba to or magbe-break, ito yung support level natin. And then, yung last sa 4-hour time frame, ito. Yan. So, ngayon, ang mga i-observe lang natin if magkakaroon ba ng confirmation dito or i-retest niya yung level na to before mag-continue. Okay? Kasi sa one day, kahapon nag-close siya ng aggressive bearish candle. So, potential, pwede pa tayo today magkaroon ng another bearish candle. So, kung magkakaroon tayo ng drop of volume indecision dito, so pwede din na magko-continue and ito yung naging pullback na sa volume na to. Ayan. So, sa 4-hour time frame, ito lang yung mga level na pwede nating abangan. Dahil sa volume na to, okay? Makikita natin, measure natin, 0.6. Okay? Pero, nasa zone na siya, nasa support zone na, pero wala pang confirmation candle. So, hindi pa to confirm, guys, na reaction ng buyers yan kasi hindi naman yan totally volume talaga, okay? Unless, magbibigay siya dyan ng ganito ka-aggressive na bullish candle sa level na to. Okay? So, ang maganda, i-reverse niya muna yung sunod-sunod na bearish candle na to. Okay? Connect natin, 1-hour time frame. Ayan. So, very obvious sa 1-hour time frame natin, wala pang reversal. So, in case na magkakaroon tayo dito ng long position, kailangan niya munang i-reverse ito. Karoon tayo ng double bottom dito, then i-reverse. Invalid yung volume ng sellers na to. Then, saka natin abangan yung next pullback sa 1 hour. Okay? So, sa ganyan, kahit nasa level na siya ng support zone natin, ano pa kasi, meron pang room para potential pa na bumaba pa talaga siya dito sa support zone ng 1 day. Okay? So, ito yung good position to long itong zone natin for 1 day. Okay? So, sa ngayon, kung medyo hindi mahaba yung pasensya natin at iti-trade na natin to nang hindi ganun ka-clear yung yung volume dito sa level na to, potential may SL lang tayo, okay? So, mas okay na i-reverse niya muna or invalid niya muna yung last volume nitong pinakita niya sa 1 hour, okay? So, we'll see, tingnan natin kung i-reject niya ulit yung level na to. Ayan. Kasi yung first drop niya, hindi pa volume ng buyers. So, we'll see, tingnan ulit natin kung i-break or i-hold itong support level na to. So, at least aware tayo na kahapon, ang binigay niya, nag-close tayo as bearish candle. Potential pa, magkakaroon ulit ng another bearish candle. So, kung magkakaroon ulit ng another bearish candle, potential, i-break niya itong support natin sa 1 hour.
1 hour, and itong 4 hour natin, okay? So, the next target natin is ito na. Okay? Magkakaroon tayo ng position sa level na yan. So, next natin is, dito tayo for BTC USD. So, ito BTC USD na chart analysis din to ni Coach Janet kagabi. So, anunahan na lang din natin ng insight itong BTC USD. So, makikita natin, no, nag-play pa rin talaga yung short-term downtrend sa Bitcoin. Okay? And ngayon, potential na i-retest is itong level na to. Support zone. Ayan, so sa ngayon, nasa gitna yung price. Medyo late na para maghabol tayo ng sell. Pero we'll see kung magkakaroon tayo ng reaction sa zone na to. Makikita natin, no? Karoon tayo dito ng double bottom, then a break, volume, and then sa part na to, nagkaroon tayo ng reversal. So, potential, pwede natin observe to. Pero sa ngayon, volume to ng sellers. Hindi tayo pwedeng basta-bastang mag-long kaagad kahit na neckline pa to ng 1 day. Okay? So, magandang area, ito, na potential natin. Pwedeng magkaroon tayo ng long position kung magbibigay ng reversal man lang. Okay? So, sa ngayon, medyo late na tayo para mag-sell and hindi rin pa right time para mag-long position. So, observe tayo sa level na to if magkakaroon ba dito ng breakdown or magkakaroon dyan ng reversal. So, connect natin siya sa mas lower time frame. So, for 1 day, ang pinapakita niya pa ngayon, volume pa rin ito ng sellers na nag-create ng lower low, lower high. Okay? So, mas obvious yan sa 4-hour time frame. Ayan. 4 hour. So, makikita natin sa 4-hour time frame, no? Nasaan ngayon? Nasa impulse. And then, ito yung support, ito yung resistance level natin. Sorry, ayan. Then, yung next natin i-observe, ito. So, meron tayong dalawang resistance level. First is kung magkakaroon ba ng retest sa resistance na to continue ng short-term downtrend. Okay? Or, ang next resistance natin, ito is observe kung magkakaroon ba ng retest dito or reversal na. Okay? So, ito yung magiging invalidation level natin. Observe tayo dito sa next resistance na to kung magkakaroon ba ng retest dito or i-invalidate niya yung impulse na to. Okay? Magkakaroon rin ba ng reversal? So, ito yung obserbahan natin na first magre-reverse kung magkakaroon man ng continuous ng momentum to uptrend. Itong BTC USD, okay? So, sa ngayon, sabayan lang natin ano yung binibigay ni market. Ngayon, wala pa namang medyo late na para mag-sell tayo. And mag-long din, wala pang volume ng buyers, okay? So, we'll see, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng retest dito sa resistance level natin to continue ng short-term downtrend. So, ang target lang natin is itong next zone ng bias time frame natin. Okay? So, itong 80, 8200, 8300, ayan. Yan, mga 8300. Pinakasagad natin. Then, observe natin to kasi pwedeng magkaroon ng reaction dito sa zone na yan. Okay? Sa 1-day time frame. So, ngayon, ang anuhin pa natin dito kay BTC USD, wait tayo nang magbibigay ulit siya ng correction. Okay? So, katulad nito, ito kasi ngayon is nasa minor pa tayo. Ayan. Okay?
So, magbibigay man tayo ng correction dito and retest sa resistance. So, next na abangan natin is yung pag nasa timing na tayo, ano ba yung potential na ibibigay nyo dyan? Pattern, candlestick, based on price action na nagre-reject na siya. Siyempre, dapat obvious sa mata natin na nagre-react na dyan yung volume ng sellers. Okay? Para maiwasan yung fake na galaw ng market. Okay? So, sa ngayon, observe muna tayo. So, dito na muna tayo sa 4-hour. Try natin sa 1 hour. Ayan, kahit sa 1 hour na nagkakaroon tayo ng minor movement. Ayan. Ayan. So, maganda talaga na yung level dito sa support or resistance level, yung pwede natin abangan. Ngayon, observe muna tayo. So, next natin, AUD and ZD. So, ito namang si AUD and ZD, sinama ko na rin to. Di ko alam kung, hindi ako sure, pero last week, alam ko na insight ko rin tong pair na to, si AUD and ZD. So, dito sa bias natin, 1-day time frame, very obvious ito na, share na rin pala natin to kagabi, no, na insight na rin to natin kagabi. So, very obvious na uptrend, direction tayo, and ito yung kagandahan kasi nasa momentum siya. Okay? So, last week, tama. Last week pala na market insight natin to and nagpo-pullback pa lang siya. Nagsisimula pa lang siya mag-pullback. Okay? So, sa ngayon, nagkakaroon tayo ng reaction. Makikita natin sa bias time frame natin, nagre-react siya ngayon sa 0.5 ng fib natin. So, ang very obvious sa mata natin is ito, volume, and then nasa pullback tayo ngayon. Na ngayon, nagkakaroon na ng reaction ng buyers sa 0.5. So, we'll see, tingnan natin kung magko-continue siya sa mas lower time frame. So, maganda yan for reversal. If magkakaroon man tayo ng position dito. Ayan. So, sa part na to, no, ito yung volume ng buyers. Then, nagkaroon tayo ng complex correction. Okay? Nagkaroon tayo dito ng drop of volume. Ngayon, tinetest niya itong level ng resistance natin sa 4 hour. Okay? So, ito is very obvious to sa 1 hour natin. Ayan. Hanap tayo dito ng reversal. Ano yung potential na gagawin niya para magkaroon tayo na ng long position. So, kahapon, nag-end ito ng hindi ka sobrang bullish candle, okay? Hindi ko pa ito masasabing aggressive or confirmation na to sa 0.5. Pero, ang maganda dito, naabangan natin sa 1 hour if magkakaroon tayo ng reversal. So, sa part na to, nagkaroon na tayo ng paulit-ulit na retest sa support level. Okay? So, sa ngayon, nasa resistance level siya, no? Ito yung last volume ng sellers. Ayan. So, complex correction. Nasa complex tayo ngayon. Ngayon, ang question ngayon, magkakaroon ba tayo ng reversal? Iko-continue niya ba yan, volume? And then, hanap tayo dito sa 1 hour time frame na pullback. Okay? Sa resistance na ngayon, potential magiging support level na to if i-break niya. Okay? So, correction, major, kasi ito, nasa minor pa tayo ngayon. Based on price action, mga minor pa to. Okay? So, hindi pa tayo agad-agad magpi-place dyan ng long position kasi alam naman natin, nag-react na siya sa 0.5 pero meron pang magandang zone na pwedeng abangan itong 0.6 natin. Pero we'll see, tingnan natin kung iti-test niya ba yan or i-continue na magre-reverse na siya. Okay? So sa ngayon, observe muna natin to kung magko-continue siya para magkaroon ng breakout na dito. Okay? And then, magbibigay man ng continuous ng impulse dyan,
hanapin natin yung major pullback. Retest ng level and then continue. So sa ngayon, neutral muna tayo, observe tayo, pero yung higher time frame natin, clear bias natin dito is long position, okay? So yung mga level na pwede nating abangan is kailangan niya munang i-break yan with volume and then mag-a-act as based on price action, pang correction, okay? Or kasi pwede pang mag-sideways yan, okay? So kung magsa-sideways man yan, maganda din na pwede rin natin observe yung level na to kung magko-continue siya. Hindi magbibigay ng sideways. Next na abangan natin is breakout, then pullback. Okay? So last natin is XAU-USD. So insight tayo dito for XAU-USD. So kagabi no, na insight rin natin to, isa dito sa nasa live session natin. Okay? So for XAU-USD, makikita natin volume. Ngayon, nasa correction tayo. So, ang question ngayon, correction, magre-reverse na ba ito or magko-continue pa rin para magkaroon tayo ng short-term downtrend? Okay? So, sa ngayon, no, kung i-flip natin to, may measure natin tong volume na to, nagre-react siya ngayon, almost 0.5. Ayan, 0.3. Nagkaroon tayo ng reaction, volume. So, pwedeng magkaroon tayo ng momentum, continuous na momentum, or pwede pa niyang i-test ulit yung level na to. 0.5 or 0.6. Okay? So, let's see, tingnan natin kung volume na ba talaga ng buyers yan. Connect natin sa mas lower time frame. Before pala tayo mag-lower time frame, makikita natin, careful lang tayo sa XAU-USD guys ha, kasi nireject. Then ito kasi pwede itong mag-a-act as initial lower high. Okay? So, kung mag-a-act to as initial lower high, pwede pa siyang mag-continue to downside. Okay? Magkakaroon ng short-term downtrend. So, yan yung mga pwede natin iwasan for gold. Okay? So, ngayon, connect natin. So, ito pala, ito yung naging analysis natin kagabi, no? Nag-ano tayo kagabi, nag-lower time frame tayo dito for intraday. And kung ikaw kapip, nakapag-trade ka dito sa pullback, so congrats. For sure, nakapag-take profit ka na. Okay? So, kagabi, sa live session natin, ito yung volume na sinasabi natin if magkakaroon ba ng invalidation sa volume na to. So, ito yung reaction niya kagabi. Nagkaroon tayo ng pullback. Nag-retest ulit dito pero na-reject. And then ito, based on price action, nagkaroon tayo ng reaction pang pullback na break. Okay? Nagkaroon tayo ng impulse. Okay? Then ngayon, nag-a-act ulit to as correction. Makikita natin, nagkaroon ulit tayo ng volume. So, ang question ngayon, i-break ba itong resistance level or i-respect? Okay? Yung resistance na to. Okay? So, ngayon, based dito sa lower time frame, nag-create pa tayo ng higher high, higher low, initial higher high and higher low. So, pag once na magkakaroon tayo ng continuous ng short-term downtrend, okay? So, careful lang tayo dito. Kung magkakaroon man tayo ng short-term downtrend, dapat matapatan niya to ng volume ulit ng sellers before tayo magkaroon ng position ulit ng short position, okay? So, sa ngayon kasi, ang lower time frame natin, hindi pa siya nag-a-align sa higher time frame, okay? So, syempre, unang magre-reverse, unang magre-react yan, makikita natin yan sa mas lower time frame, okay? So, sa part na to, nag-a-act pa to as pullback. Okay? So, we'll see, tingnan natin kung i-continuous niya yung impulse na to. And then, ang pwede natin abangan dito, pullback. Okay? Ayan. Kasi ito is resistance level to. Kailangan niyo munang i-break yan with volume. And then, abangan natin yung pullback. So, careful lang tayo guys pag nasa resistance level. Kasi pwedeng magkaroon tayo ng fake breakout dito. So, paano natin ma-identify na hindi tayo
mapupunta or hindi tayo isa sa mamaanuhan ng fake breakout, syempre, kailangan, very obvious sa mata natin, na volume ng buyers, binibreak niya, 3 to 4 candle sa level ng resistance. Okay? Malalaki ha, hindi yung mga indecision candle lang. Okay? So, continuous na volume. And then, syempre, makikita natin behavior pang pullback. Okay? So, break retest. Kung ikaw break retest strategy, so walang ibang abangan kundi yung pullback. Okay? Based on price action, pang pullback pa siya, nagkakaroon na ba ng drop of volume before tayo mag-entry ulit for long position. Kasi based sa bias natin, higher time frame, overall naman din dito sa XAUSD, overall natin dito is long position pa naman din. Okay? So, ngayon, observe natin kung magbibigay ulit siya ng pullback sa mas lower time frame before tayo mag-long ulit. Okay? So, sa ngayon, nag-i-impulse na siya. Wait natin kung itutuloy-tuloy niya yung impulse niyan. And then, wait tayo for correction sa level na to. Okay? Ayan. Hindi level na to, ito. So, tandaan natin, pag nasa zone na, dapat paulit-ulit niyang tinitest yung level na yun para maset natin ng maayos yung SL natin. Okay? So, yun lang for today. Thank you for watching and see you sa next week natin na Market Insight. Okay? So, comment down below kung meron kang mga pair na gusto nating i-chart read for the next week. And kung itong mga Market Insight natin nakakatulong sa'yo, comment down below para sa next na mga mga Market Insight, okay? And then, kapip, ini-invite pala kita if napanood mo tong video na to, no, at natapos mo to, congrats at natapos mo to. So, pwede kang magkakaroon pala tayo ng free webinar every once a week, okay? So, ito, opportunity mo na to kung ayaw mong pumasok muna sa community ni Pip. So, try mong umattend sa mga free webinar ni Pinoy's in Profit, okay? So, for sure, marami kang matutunan doon, marami tayong ma-share na knowledge, okay? So, ini-invite kita, magsisimula tayo for December, okay? Comment ka lang or PM ka lang kung paano ka makaka-join sa mga free webinar natin, okay? So, see you guys and congrats at natapos mo yung video natin. So, yun lang for today. Thank you for watching and bye-bye!